Alden, nasa Makati kanina, may touching na naman siyang ginawa mga kasombreros. Sina Joros Gamboa, Marvs, din nakasama ni Kat sa Hello Love Again. Bumati ng happy birthday sabay post ng pictures ng Kat din mga kasombreros. Pati ang Star Cinema, no, pinost din ang Hello Love Again na picture ng Kat din mga kasombreros. Yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong bumati kay Kat mga kasi sobrang dami, no? Ang bumati kay Kat mga kasombreros as in sobrang dami. Ipa-flash ko na lang sa screen yung mga pictures na mabumati kay Kat mga kasombreros. Pero gusto ko magbigay ng emphasis dito kay Joros at saka kay Marvin at saka sa Star Cinema mga kasombreros. Ito po ay pinost, parang picture ang pinost, no, ni Marvin at saka ni actually ano ito, no, parang Star Cinema mismo ang nagpost ng birthday greeting kay Kat mga kasombreros. Tapos ni-repost ni na Joros at ni Marvin na kasama sa cast dati ng Hello Love Again. Picture ito. So ito ay posted ng Star Cinema. Wishing you a joyous birthday, our beloved Bernardo Kat. Tapos yung magkakasama nga sa picture dito ay sina Kat, Alden, Joros, Ruby Rodriguez, si Marvin, si Mark, si Valerie Concepcion at saka si Jennifer or si sino nga to? Si Jenny Garcia, Jenica Garcia mga kasombreros. Si Baby doon sa Hello Love Again mga kasombreros. So na-repost din ito ni Marvs, no, ni Marvin mga kasombreros sa kanyang Instagram account, no. So with the best ensemble cast of the highest grossing Filipino film of all time. So yun siya, no. Si Joros at saka si si Marvs mga kasombreros. So ni-repost nila. So as greeting kay phenomenal box office cinema queen. Tapos sa sobrang dami ng bumati, no, naka-flash na lang mga kasombreros na Ria Taide, sina Doc Ivy Teo, sina Dr. Teo mismo mga kasombreros, yung mga brands and mga nakasama ni Kat, no, sa industriya, yung mga glam team niya, no, tapos sina Justin Benitez, si Dana Everness or something like that mga kasombreros. So bumati rin po siya, no. Ano na to, halo-halo na lang mga kasombreros. Kasi nga hindi na tayo magkahumayaw dito sa dami na nagpo. Si Darren Espanto mga kasombreros. Bumati din po, no, ng happy birthday mga kasombreros kay Kat. Si Robby Domingo, no, of course, ay bumati rin po kay Kat mga kasombreros. So ilan sa mga kasamahan ni Kat sa industriya. Of course, si Direk Ruel Santiago. Happy birthday to someone dear to many, Catherine Bernardo. Continue to be a blessing to others and may you find peace, love, and happiness. No, si Direk Ruel Santiago mga kasombreros, na isang direktor na kapatid ni Raymart at Randy Santiago. So ayun po, marami dito no, na nag-post mga kasombreros. So ilan lang dito yung kilala ko yung iba ay mga nakasama ni Kat sa kanyang mga taping, shoots, endorsements and so on mga kasombreros. Tapos ito, ang cute nito mga kasombreros, si Kat at saka itong hindi ko alam kung sino ito happiest birthday Sisi. Bumati rin siya. May video talaga siya. Sabi ni Kat dito, wala ka nang laruan. Sabi niya, grabe sa laruan. Sabi niya, Barbie. Sabi niya, wala ka nang laruan. Sabi niya, ganoon. Tapos, wala ka nang mauuto. Sabi niya, ganoon. Tapos yung iba, may iba may iba na sina Owen Sarmiento, sina John Valley, of course, mga kasombreros. So marami naman yung bumati pa kay Kat mga kasombreros. Ito yung ito yung mga nakilala na natin or na recognize mga kasombreros. So ito po ay 30th birthday
And of course, si Ma'am Catherine, nag-post siya kanina ng mga bulaklak na pinadala mga kasembreros sa kanya, no? Ang dami, ang dami. Tapos parang nagpasalamat siya, of course, sa lahat na nakaalala sa kanyang birthday. Siya misma nag-post nito sa kanyang Facebook page, mga kasembreros, as part of Reels, no? Nagulat nga ako na nag-post siya dito. Pero walang mga mukha eh. Mga cakes, flowers, greetings, cards, ganun lang, no? Mula sa Energen, sa Pure Foods. Ang dami pa dito mga kasembreros eh. Wala lang mga brands yung iba. Pero yun, sobrang dami. Kinompile niya lang yung mga nagpadala, no, mga kasembreros ng flowers and greetings sa mga kasembreros at saka cards sa kanya mga kasembreros. Tapos major item tayo. Grabe yung ginawa dito, no, ni Alden actually in collaboration with Bello Medical Clinic or Bello Medical Group mga kasembreros doon sa kanilang the Bello Scar Project mga kasembreros. Dito pala ay nag-post si Do Chiden sa kanyang social media account mga kasembreros na feature nila dito si Kirsten na sinilang siya na meron siyang congenital facial cleft. Yung parang ano siya, ano ang tawag doon? Parang bungi, something like that, no? Sa term natin mga kasembreros. Involving both soft tissue and underlying bone. Her condition presents one of the most, isa siya sa mga complex na, at saka very seldom daw siya, no? At saka first time daw na may ganito sa Pilipinas, sabi dito mga kasembreros. So pinresent nila ito kasi di ba nagkaroon ng scar project ang Bello, no? Tapos part nga sina Alden dito at saka sina Donnie Pangilinan, si MJ Felipe andito rin to dati tapos yun parang na-present sila. So sabi dito ay kahit na sobrang hirap, no, despite this difficulty, the Bello Beauty surgical team decided to push forward in order to give patients like Kirsten a chance at transformation. I thank you, Bello. I thank our Bello surgeons. Tapos sina Alden dito talagang pinasalamatan niya mga nakakaiyak, no? Grabe mga kasembreros, talagang finally thank you to Alden Richards, Mateo Gorichel yata ito, and Sarah, no, just Sarah GPH. So si Sarah Heronimo pala, no, kasama sila mga kasembreros. Bello babies din pala sila. For the encouragement and support for Kirsten, your presence meant a lot or a great meant a great to Kirsten and the team. So, ganun siya. Tapos picture ni Alden, tapos kasama si Kirsten, tapos si Do Chiden. Hindi. Si Doc Hayden ko yata ito. Sorry po sa pronunciation. Pagbasa ko kanina, Doc Chiden. Si Doc Hayden ko, sorry po, napag ko yung rumble ko yung nakunik ko yung mga letra. Si Doc Hayden ko pala yung nag-post nito. Tapos yung itong si Kirsten na kanilang patient mga kasembreros na sobrang rare daw at sobrang seldom ng kanilang nung kanilang nung kaso, no, at saka condition ni Kirsten mga kasembreros. So talagang nakaka-touch, no? Grabe yung project na ginawa nila, parang nag-transform siya ng buhay ng isang individual, no, and many more kasi marami silang patients dito hindi lang si Kirsten mga kasembreros, nagkaroon sila ng project dito. So ayun po, talagang nakaka-inspire lang ang story din niya Kirsten. Tapos yun, major item din natin, nasa Makati si Alden kanina para doon sa kanilang A-team kick-off mga kasembreros 2026. So dito ay nagsalita si Alden, no? And of course inabangan ko dito yung na-mention niya dito yung gagawin pa nila, no? Yung Code Gray, yung Love Siargao, at saka iba pang projects mga kasembreros, Stars on the Floor. Tapos as usual, no, talaga nagpasalamat si Alden
sa presentation, sa pag-organize. Grabe, dito ko nakita na very organized at saka seryoso talaga yung kanyang fandom, mga kasama, especially itong A-Team sa pagsuporta kay Alden with all of his advocacies, with all of the purposes, no, at saka pursuits ni Alden as an actor, as an individual in general, mga kasembreros. So nag-share siya dito ng kanyang realization na sa sobrang tagal niya sa industry ay yung kanyang dream na makapag-inspire ng mga tao, nagkakaroon na siya into reality. Parang na unti-unti na siyang nagkakaroon ng produkto, mga customers or results. So sabi niya dito ay yung dream lang niya dati ay mabago yung buhay nila, mga kasembrero. So na-realize niya ngayon na kaya na rin palang magpaganda ng buhay na ibang tao, which is definitely true, mga kasembreros. Ako ay kumaga pa extended na dito na nabibless, mga kasembreros, sa buhay ni Sir Alden and of course ni Ma'am Catherine, mga kasembreros, no, nagkaroon tayo ng fandom, no, na kay Sir Alden at kay Ma'am Cat, mga kasembreros. So nag-inspire siya dito kasi ang daming hindi maganda na nangyayari sa ating kapaligiran, especially sa krisis ng langis, krisis ng mga bilihin and so on, mga kasembreros. So sigalot sa ibang bansa. Pero yun, in-encourage na dito ang bawat isa na maging inspiration tayo sa ibang tao kasi at the end of the day ay yung choices natin ay yung humuhubog at nagde-develop, nag-mold sa atin kung ano tayo, mga kasembreros. So gaya ng parati niya sinasabi ay yung pagiging inspiration sa tao, libre. Paggawa na mabuti, libre, mga customers. And most especially, all those acts of goodness na walang hinging kapalit at the end of the day, mga kasembreros. So which is tama, no? Hindi mo, sabi niya dito, ito yung pinaka na tumatak sa akin dito, na sabi niya, hindi mo naman kailangang humingi ng puntos sa ibang tao or sa tao, mga kasas. Pero ang pinakamalaga dito ay yung makapuntos tayo kay Lord, mga kasembreros. So kung parang sometimes you disappoint people, and even though you help people tapos ma-disappoint ka kasi walang bumabalik na tulong sa iyo or support sa iyo, at the end of the day ay si Lord talaga yung dapat nating i-please, no? Kung tumulong tayo ng buong puso, with joy, with galak, with happiness, ang mahalaga doon ay tumulong tayo at saka nakita yun ni Lord, mga kasembreros. So and sabi niya dito na sabi niya walang efforts ng A-Team ang nasasayang. Tapos sabi niya ay hindi man siya naging active sa social media lately. So yun, parang yung presence at saka yung kanyang thought, mga customers, ay andoon, no? Tapos parang nasabi pa niya, no, na sana gawin natin madalas to, no? Sabing ganoon, mga kasembreros. Ang cute. May core values talaga sila, na para siyang organization or establishment na may mission, may vision. And sabi niya dito ang kulit ng sinabi pa niya dito, mga kasembreros. Sabi niya sinasabi niya parati sa akin na ako lang, Alden, sapat na. Tapos sabi niya ganito ay binaliktad niya, no? Binaliktad niya, sabi niya kayo lang sapat na. O di ba, parang kinilig ang mga A-Team, mga kasembreros. So naalala ko nga March 28 pala yung kick-off ng A-Team, mga kasembreros. So buti nilang active yung mga admins talaga sa pagre-recall, no? Tama yung naisip ko rin na after ng BYD triathlon relay nila ay attend or makaka-attend pa siya nito, mga kasembreros. So napapalapit na rin kasi ang shoot nila ng Love Siargao, pero malamang ay patatapusin muna niya ang Semana Santa or Holy Week, mga kasembreros. So yun, na-mention niya dito, Code Gray, Love Siargao, Stars on the Floor. Sabi niya, more than the projects, ano ba yung dapat gawin sa society natin, no? Despite of what's happening around us. Tapos ganun siya, mga kasembreros. Kasi negative, positive, yung mga nangyari sa atin sa social media, madaling ma-distract, no? Talagang kasi madami talaga sa social media palang may hilo ka, no? Sabi niya ganoon, mga kasembreros. So sinabi niya dito, focus sa purpose more than the noise.
focus sa positivity more than negativity, focus on ourselves, and an instrument of goodwill and change sa ating community. So, yun lang po and maraming salamat. So, mamaya piplay ko ito mga kasambreros para marinig niyo po first hand mga kasambreros. So, grabe no, talagang life changer talaga ito si Alden. Life changer and parang instrumento siya ni Lord, no? Na maraming tao ang babago ang buhay. Hindi man totally na as in climbing up to the highest top mga kasambreros, pero at least nakakatulong yung pangalang Alden Richards mga kasambreros. So dito ay yung dumating siya, nakuhaan din po, and then yung time na nagsalita na nga siya mga kasambreros. So mamaya piplay ko ito mga kasambreros para inyo pong ma-appreciate first hand yung information. So, actually yan lamang, no? Sinimot ko lang yung ating items for today, March 28. Ako nag-voice over, 6 p.m. na mga kasambreros. So, talagang sinimot ko lang yung ating mga items ngayon for today mga kasambreros. So, tomorrow is another day. So, pakinggan natin ito. And then, yung salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po ha sa bawat isa. What's up, team? First of all, I'm very grateful to each and every one of you who's here today. Siyempre, nakita natin all the plans and all the activities that the team has for the year 2026. I'd like to thank the core members, yung mga punong abala, for making this possible. But as I was reading it, meron lang akong naging realization na for the longest time I've been in the industry, parang yung dream ko na makapag-inspire ng mga tao, medyo nagka-come into fruition siya because of all the things that's happening today. Nag-start naman ako bilang artista, just para mapaganda lang yung buhay namin and mapaganda yung buhay ng family ko. And I never realized na kaya ko rin palang magpaganda ng buhay ng ibang tao. So, sana lahat ng nandito ngayon with all of the things you've seen sa presentation, sana wag lang natin siyang i-absorb natin siya. Sana isa puso natin yun. And cliche man sabihin, but let's be the change that we want to see in society. Ang dami kasing nangyayaring hindi maganda around us. There are a lot of reasons for us to bend to the norm dahil yun yung ginagawa ng nakararami. But I think stepping out of our comfort zones and owning up to our lives and be an inspiration to a lot of people is what really matters. Kasi at the end of the day naman, we are the choices that we make. So kung ano yung gagawin natin, kung ano yung mga bagay na pagdidesisyonan natin sa buhay, it technically reflects on us as individuals. Kasi kagaya nga ng lagi ko sinasabi sa inyo, yung pagiging inspiration sa tao, libre. Yung paggawa ng mabuti, libre. And most especially, all those acts of goodwill na walang hinihinging kapalit at the end of the day. That's what really matters. Hindi nyo naman kailangan humingi ng puntos sa mga tao sa paligid nyo. Kailangan nyo lang hingan ng puntos si Lord at the end of the day. Diba? So with this, I'm very proud that marami na tayong nagagawa as a group. Of course, since we started, no efforts ng A-Team ang nasasayang. Hindi man ako masyadong present on social media lately, but I see all your hard work, and I'm very grateful to all the support. And so many familiar faces today na tagal kong hindi nakita. And
sana gawin nating madalas to because I think it's not about Alden Richards anymore. It's about you guys and how you can make a change in our community and our society. Doon ako excited. Kumbaga kasama niyo ako dito. Kumbaga isa ako sa backbone ng advocacy natin and backbone ng ating mission. Because more than anything else, I'd like to believe that this is more than, what we have right now is more than just an event. Like dun sa principles, sa core values natin, this is a movement. This is a movement to inspire. This is a movement to make people's lives better in every day with the things that we do. Kesyo maliit, kesyo malaki, that doesn't really matter anymore. As long as the intention is there, the goodwill is there, and the purpose is there, yun lang sapat na. Di ba? Kaya yan ang sinasabi niyo sa akin palagi. Ako lang sapat na. Pero ibabalik ko yun sa inyo. Kayo lang sapat na. And of course, gusto ko rin like yung yung respect, especially inclusivity. Gusto ko yung core value natin ng inclusivity because I'd like to believe that people with shared vision and mission in life should work together for a better tomorrow. So, sana sama-sama tayo. Marami pa tayong gagawin together, guys. Ano ba? Meron pa tayo. Of course, Stars on the Floor. May Love Siargao pa tayo. May Good Grade pa tayo. But more than that, more than the projects, it's ano ba yung naambag natin sa paligid natin, sa society natin, despite of and in spite of what's happening around us, may it be negative or positive. So, don't be disheartened, guys, with all of the things, especially social media. Ang dali natin ma-distract with all of the things and all of the news that's being presented to us. But it's just noise. Parang ako, let's focus on the purpose more than the noise. Let's focus on positivity more than negativity. And let's focus on ourselves to be an instrument of goodwill and change in our community. Yun lang po, and maraming salamat. Thank you very much for that wonderful and very inspiring message, Alden. Congrats! Wala ka ng laruan. Hoy, grabe sa laruan. Barbie. Wala ka ng laruan. Congrats, Sisi. Hoy, grabe na. Congrats, Sisi. Shot. Sobrang power ng Word of God, mga kasambres. Ang title natin ay Hinati ang mga langit. Grabe. Psalms 18 verses 9 hanggang 11. He, God, parted the heavens and came down. O ito pala yung mga kasambres. Dark clouds were under his feet. He mounted the cherubim and flew. His sword on the wings on the wind. Of the wind, he made darkness his covering. His canopy around him. Napakaganda nito, mga kasambreros. Kapag tayo po ay tumingala, no, sa langit, mga kasambreros, tayo po ay kumbaga nakakapag-isip minsan na saan kaya yung hangganan ng langit, no? Saan kaya yung hangganan ng tawag dito ng sky or ng aking nakita ito mga clouds, mga ulap, no? Baghari minsan, no? Ganoon siya, mga parang kumbaga parang hindi natin matarok. No, we cannot fathom, mga kasambreros, yung yung kadakilaan at power ng Diyos, mga kasambreros. So imagine mo naman, di ba? Hatiin niya yung langit, mga kasus, na no human being can do that, no? Ang tao pwedeng makapunta sa moon, makapunta sa gantong planeta, makapunta sa gantong lugar, pero hatiin ang langit or ang heavens, mga kasambreros, ay naku po, imposible po yan mangyari, mga kasambreros, because limitado ang power at ang abilidad ng tao, mga kasambreros, no? Our strength, our abilities, our talents, our skills, our knowledge ay talagang limited po, no? Unlike sa Diyos natin na limitless. And there is none besides the God of Moses, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. So, hinati ang mga langit. So, grabe, mga kasambreros. So, ito po ay re-remind sa atin ng kapangyarihan talaga ng Diyos na kahit na anong gawin ng tao, yes, we have scientists, we have inventors, we have writers of all, greatest writers of all time. We have skillful people, no, from different backgrounds, from different fields of endeavors, from different countries, for example. Pero ang Diyos po natin ay ang dakilang source ng
lahat ng good talent at good skill na ito mga kasambreros. Psalms 18, especially sa verse 9 mga kasambreros, holds a significant message, particularly when we consider the authority and presence of God. So authority and presence of God mga kasambreros, no? Talagang napaka boundless or limitless ng kapangyarihan ng Diyos. So sa ibang version kasi ay mountains melting like wax, no, is a powerful metaphor mga kasombrero. So mountains, no, ay nagre-represent or nag-symbol ng strength and permanence. Kasi di ba yung mga mountains, yung mga bundok mga kasambreros ay talagang bihira tayo makakita ng bundok na nililipat kasi nga permanent siya mga kasambreros kapag yung mga mountains na meron tayo. So kapag bundok na yan, so kunwari bundok Apo, so yung Mount Apo, dyan lang yan, no? Yung mga Chocolate Hills for example, yung mga hills, yung Mount Everest, so talagang permanente na dyan lang sila, no? Pwede silang bisitahin ng mga tao, magiging tourist attraction or tourist destination, pero not to the point na ililipat mo siya maya't maya because hindi natin kaya yun mga kasambreros. We are we're just human beings. Nilikha ng Diyos at nilagay yan dyan. So, malilipat siguro kung maliliit na mga bundok. Pero kapag mga major mountains na mahihirapan tayo, siguro pag mga burol-burol lang or mga hindi patag na lugar or yung mga mountains na kailangang tapyasan or ilipat mga kasmas, kailangan ng backhoe and so on. So, pwede pa siya mga kasmas. Pero hindi yung mga major na mga mountains. So, yun po siya mga kasus. When we say that they melt at God's presence, it speaks volumes about His unparalleled power. Nothing in creation is too strong or too mighty when it encounters God. So, kahit na sino, kahit na ikaw pang presidente ng gantong bansa o presidente ka man ng buong mundo, pagtipon-tipunin ba natin ang mga leaders ng buong mundo, mga kasembreros, ay hindi po makakapantay, no, sa power o sa kapangyarihan ng Diyos na lumikha ng langit, ng lupa at ng kailaliman ng lupa mga kasembreros. So kahit na malakas tayo, kahit na sabihin pa natin na tayo nag-imbento ng mga rockets, ng mga dinamita, ng mga atomic bombs for example, ay hindi natin mapapantayan ang kapangyarihan ng Diyos mga kasembreros. God's presence transforms everything, even those things we consider immovable. So parati nating tatandaan na yung presensya, ang Holy Spirit ng Diyos ay kaya po niyang baguhin ang kahit na sino mga kasembreros. Ang tao kapag na-convert into Christianity, kapag nagkaroon siya ng personal relationship sa Diyos, tapos ay nagbabasa siya ng Biblia, nananalangin, gumagawa ng kalooban ng Diyos, no, sinusunod niya yung teaching sa Holy Bible and so on, sa Holy Scripture. So, yun yung sign ng kanyang pagbabago. And of course, yung kanyang ugali. Okay? Kung kaya, may mga napapanood ako minsan sa TikTok na dati silang mga basagulero, dati nilang pinapatulan nila yung kanilang mga magulang, nagsuntukan sila ng tatay niya. So mga ganong testimonies, no, nakakarinig ako minsan sa mga Kristiyano na nabago, no, mga born again, mga kasembreros na grabing tattoo niya sa katawan, sobrang laki ng katawan. Pag nakita mo talaga matatakot ka, kasi war freak pa siya dati, no, talagang kahit yung mga liig niya merong mga tattoo. Tapos nga, no, talagang kahit mga kapatid niya, magulang, tatay niya, nakakaaway niya mga kasembreros. So, in short, ay notorious. So, ganun siya mga kasembreros. So, pero nung nakilala niya ang Diyos, no, na he was invited by someone na close sa kanya sa isang church mga kasembreros. So, nung time na yun talagang unang bisita niya palang hinipo na siya ng spirit o ng presence ng Diyos mga kasembreros. So, ganun po ka-powerful na kahit yung pinakamatigas na tao na makilala mo o nakakilala mo sa buhay mo ay pwedeng baguhin kahit na mamatay tao pa siya dati, kahit na drug addict ka pa, for example. Pero yung taong nakilala ko o nakita ko sa TikTok na nagla-live mga kasembreros ay hindi po siya drug addict. So, parang yun lang yung hindi niya na sa lahat ng bisyo na kanyang ginawa at in-enjoy dati, yung pagdodroga lang yung hindi lang daw niya nagawa mga kasembreros. Pero lahat ng bisyo talagang pinasukan niya at in-enjoy niya mga kasembreros. Pero nagbago ang lahat, no, because of the presence and the spirit of the living God mga kasus, because of the Holy Spirit that transformed him when he attended a church service mga kasembreros, ay talagang doon nagsimula yung pagbabago
Grabe no, isang invite lang yun mga kasambreros, pero nagtuloy-tuloy yung kanyang pagbabago mga kasambreros na nag-decide siya na mag-follow or sumunod kay Lord Jesus Christ. Kung kaya sa ating buhay, wag nating isipin na it's too early, na parang maaga pa para sumunod sa Panginoon, mag-spend time sa Diyos, no? Wag nating isipin kasi hindi natin alam ang bukas mga kasambreros. So, wag nating isipin na, kaya ko pa naman, malakas pa naman ako, hindi ko muna kailangan ng Diyos, hindi ko muna kailangan ng ganito, mga kapatiran for example, no, and so on. So hindi po dapat ganoon ang mindset natin. We should, kasi di ba yung COVID-19, talagang hindi ko pa, yung buong mundo talaga nabulabog at marami ang nagsakripisyo ng buhay sa COVID-19 mga kasambreros. So, di ba, sino mag-aakala na ang lahat ng mga airports, no, ang lahat ng mga paliparan, transportations ay talagang na-shutdown because of that global pandemic. So, yun yung isa sa mga lessons dapat na matutunan din na anything can happen. No, lahat po ay pwedeng mangyari mga kasambreros. Hindi natin in-expect but anything can happen. So kung kaya, let's be prepared all the time. So ganoon po dapat. Let's be ready. Let's be alert, no, mga kasambreros, and prayerful all the time, mga kasambreros. Another vital lesson is found in the significance of God's presence in our lives. The verse talks about mountains or heavens, mga kasambreros. This reinforces the idea that God is always with us. It reminds us to create space in our lives for His presence. Just as David experienced deliverance through faith in God, we too can gain that assurance when we seek Him. We must cultivate a relationship where we routinely invite Him into our circumstances, allowing His presence to bring us peace. So, ganoon siya mga kasambreros. So, talagang yung power ng Diyos, hindi po yan kayang i-measure. Kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay ng isang tao, ay hindi po siya malilimitahan. Di ba dati si Manny Pacquiao, no? I'm not promoting Manny Pacquiao, pero is an example of dati, di ba, babaero siya, talagang nagsusugal, hektarya yung kanyang sabungan mga kasambreros na mga manok. So, dati marami siyang babae, pero nung nakakilala siya sa Panginoon, ay talagang binago siya, nung nagkaroon siya ng parang mini church yata sa loob ng kanyang tahanan, patayo siyang simbahan din sa Jansan, mga kasambreros, and yun, talagang binago rin yung kanyang buhay mga kasambreros. So, and marami mga testimonies sa buong mundo. Kung tayo po ay nanonood ng mga testimonies, no, pwede tayo mag-search sa TikTok ng mga Christian testimony. Marami, no, with the use of our social media platforms ngayon. Marami tayong matututunan mga kasambreros. So, ingat-ingat lang din tayo, no, sa mga pina-follow natin at pinapanood. Pero mostly naman, kapag ganun yung ating pinapanood or pag may local church tayo, mas importante yon, so that we will be guided according sa spiritual needs natin mga kasos. Kasi hindi lahat ng nagtuturo sa social media din, especially sa TikTok and so on, ay credible. Pero yun nga, no, talagang pag tayo mismo ay nagbabasa ng Biblia, ito yung sasabi natin na kapag nagbabasa tayo mismo ng Biblia, we cannot be deceived, no? Hindi tayo malilinlang kapag tayo mismo sa ating sarili ay naglalaan ng panahon sa pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kasos. That is why it's time, no? Ngayon, buklatin natin, or kung mamaya kapag meron tayong time sa araw na ito, huwag nating patapusin ang araw na ito na hindi mabubuklat yung ating Biblia. No, manalangin tayo, na bigyan tayo ng wisdom ng Panginoon na kung anong revelation niya sa atin as we open and read and study His Word sa Holy Bible, mga kasambreros. Alright, so yun lang sa Word of God, ha? Pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom as we study His Word, mga kasambreros, sa Holy Bible. In the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name of the Lord Jesus Christ we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. Everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po.